Ayun. So, recorded din po. Kasi nag-upload nga kasi tayo sa ating YouTube channel. Okay. So, thank you so much po sa lahat ng mga nandito. Okay lang po ba pa-type naman po kung saan kayo nanonood right now? Para makita muna natin kung saan na po nakakarating yung mga business partner natin. Okay, saan na nang lupalot ngayon. Okay, saan lupalot na. Nanonood, batiin muna natin. Ayan, si Mentor Mary Rose watching from Sampaloc, Manila. Si Mentor Fem, okay, Mentor Felisa watching from Quezon City. Mentor Margie is watching from Abida, Quezon City. Mentor Joy Parong watching from Tondo. Ayan. So na ang lalayo na mga ano natin, mga mentors natin. Mentor Merced, no, watching from Condo. Okay? Ayos yun ah. Okay. Ayan. Ayun, si Mentor Ryzen. Okay, watching from Angeles, Pampanga. Okay. Diba, may mga provinces din tayo ngayon na humahataw. Sino pa po hindi natin nabate? So, yung ating Zoom link po, pwede pong humabol po yung ating mga business partner, mga mentors natin na gusto din matutunan kung paano mag-present. So, our topic right now, kung paano po, how to present. Okay? Sino pong excited na ngayon na matuto about how to present? Kasi ito pwede nyo din pong ituro sa mga members nyo, sa mga paparating na mga members nyo, since sa negosyo natin, kailangan talagang marunong tayo mag-present. Okay? Share screen na po tayo. Direct na po tayo sa ating training. Ayun, we have 15 participants. Ayan, sino po nakakakita ng aking screen? Ay, nag-direct na agad. Pa-type naman po kung nakikita niyo na po yung aking screen. Ayan, kita na po yung screen ko, guys. Ay, nawala. Actually, tinanggal ko talaga. Okay. Ayan, so tingin ko naman nakikita niyo na po yung aking screen. Ayan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, so I'm Mentor J Mart. Um, Yan. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, so I'm Mentor Jmart po, isa sa mga core leader po ng Dream Team and doing this business full-time po. So dati po akong employee and right now, ginagawa ko na ang negosyo na I am worldwide full-time. Okay, so ang training po natin right now is how to present. Ayan. So maganda kung mayroon kayong notebook, mayroon kayong ballpen, makapag-take down notes kayo sa mga pwedeng gagawin. Kasi ito, since presentation siya, meron siyang flow na ginagawa. So, ma-list down mo sana yung mga flow para matuto ka how to present. Okay? So, bakit kailangan ba natin marunong tayo mag-present? Ang una-una na benefits natin, okay, ito yung mga bagay na i-consider natin kung bakit kailangan natin mag-present. Walang naging top earner na hindi nagpe-represent. Okay, tama po ba? Lahat po ng mga top mentors natin right now, here in I Am Worldwide, ang gagaling po nila mag-present. Okay? Na akala natin ay kaya ano yan eh, kaya nakakapagpa-entry yan, kaya
malaki yung income niyan kasi ang lupit ng presentation niyan. Ganon. So, kailang inuubo ko. Ayan. Yun. So, pangalawa, being accountable in your IM business. So lahat ng pwedeng gawin sa negosyo natin, tayo yung gagawa. Okay? Yung paglaki ng income natin, yung paglaki ng team natin, ibig sabihin lahat tayo gagawa nun. Okay? Ang good news lang, meron taong tutulong sa atin. Pero since kapag hindi din natin ginawa yung negosyo, hindi natin inaral, hindi natin siya binigyan ng time, kahit nag-join ka pa sa mataas na package, wala pa din pwedeng mangyari. Kasi kapag hindi natin ginagawa. So being accountable sa negosyo natin, kailangan marunong tayo mag-present. Mas mabilis ang iyong resulta, okay, given yan. Kasi lahat, kumbaga, anytime, anywhere, kaya mong gawin mag-present, kaya mong magpa-join. Okay? So, ibig sabihin, kapag nakakapagpa-join ka, yung resulta mo, mas bibilis. Okay? Mas makakapag-build ka ng mas malaking organization or team. Hindi lang, ito pa guys, no, lagi natin titignan na hindi lang tayo yung downline ng upline natin. Okay? Ang upline natin, sobrang daming downlines yan. Okay? Nagkaroon niyan ng member, tapos yung member niya nagkaroon ng member, pailalim yan. So, ibig sabihin, hindi lang tayo yung downline ng ating upline. Kaya, pakitype naman po dyan, no? Huwag iasa. Okay? Huwag natin iasa yung pagpre-present palagi sa upline natin. Okay? Pwede yung 1 to 2 months, okay? 1 to 2 months to 3 months na andyan si upline na nagpre-present para sa'yo. So, very important na kapag andyan si upline, kapag bago ka at nagpre-present siya para sa'yo, talagang aralin mo na kung paano niya ibagsak lahat ng presentation. Okay, kailangan ma-duplicate ka, kailangan makopy mo yung bawat, pati yung salita niya, the way kung paano niya i-deliver yung mga message dun sa presentation, maaral mo siya. Kasi darating sa point, yung upline natin, may ibang tinututukan ulit yan. Okay? Ibig sabihin, hindi lang siya lagi nasa tabi mo. Kaya napaka-importante na aralin mo siya. Kasi hindi lang tayo yung downline. Need mo din mag-step up para sa negosyo mo. Okay? Kasi darating sa point talaga, mentors, hindi mo maiiwasan. Once na ginagawa mo tong business, magkaka-downline ka. Okay? Magkakaroon ka ng organization. Ibig sabihin, what if andyan na yung member mo tapos ikaw yung niyaya na may client siya. So, kailangan marunong tayo mag-present. Okay? Tapos, you can share the business anytime and anywhere. Okay? Ang good news nun, kahit saan ka. Like example, pumunta ka sa birthdayhan. Okay? Hindi mo intention na magkaroon ng business presentation doon, pero dahil andun yung client mo, ibig sabihin yung kaibigan mo na nakikita lagi yung posting mo sa Facebook, tapos tinanong niya, ano ba yung pinupost mo palagi? Yan. Nag-ganon siya, nagtanong na siya ng ganon. Hindi mo alam kung paano i-explain yung business mo. Ito na. Sayang yung client. Okay? Na dapat doon pa lang na-presenta na natin. So, kapag marunong tayo mag-present, anytime, anywhere, kaya natin gawin. Ikaw yung control. Ikaw yung may full control sa pwedeng mangyari. Okay? So, excited po bang lahat? Marunong mag-present? So, yun yung mga bagay na i-consider natin. So, sabi nga dito, a comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Alam ko guys, most of you na nandito, na hindi pa marunong mag-present, nakakatakot. Tama. Andun yung takot mo, andun din yung feeling mo, mabablanko ka, na hindi mo na alam yung kasunod na sasabihin mo, makakaramdam ka talaga ng ganon. Yung akala mo, sayang yung client kapag ikaw yung nakipag-usap, kaya ang lagi mong sinasabi, oy, pwede bang si upline na lang? Men, ikaw na lang mag-present. Okay, kasi baka hindi ako marunong mas magaling ka kasi baka sayang pa tong client na 'to. Alam mo mens, big time 'to, 'di ba? Kayang mag-jig 'to pero sa akin baka hindi mag-jig 'to, 'Di ba may mga ganong doubt sa isip natin kaya minsan nako-comfort na lang tayo na andiyan lagi yung mentors natin or upline natin. Kailangan umalis tayo dun sa comfort zone. Sabi nga dito, great things never came from the comfort zone. Okay? The comfort zone is a great enemy of courage and confidence. Yan. 'Di ba nawawala yung ano natin, confidence natin pag na-comfort tayo. Ibig sabihin, um
pag andyan na yung client, okay, andyan lahat, no? Andyan lahat na parang inex schedule na lang natin, wala si upline dito eh. 'Di ba? May mga ganong ano eh senaryo na ganon. So kailangan marunong tayo mag-present. Umalis tayo doon sa comfort zone. Normal na magkamali. Okay? Sa akin nga dati nung nagpre-present ako nung una, pati yung sales match commission namamali ako eh. Nalulugi yung company eh. 'Di ba? Puwedeng malugi yung company kasi nga di mo alam pinagbaligtad mo pala yung pairing ng jade tsaka silver. O ang pairing para ng nilagay mong silver o 10,000. Kaya nag-join agad yung member mo ng silver. Okay? Kasi akala niya 10,000 yung sales match. O 'di ba? Namali ka pero nag-join pa din. Pero kailangan aralin natin ng aralin ng tama yung negosyo natin. Okay? Normal magkamali, normal din ma-reject, okay? Normal din na mawala sa presentation, ibig sabihin mablangko ka, pero darating sa point mau-overcome mo 'yon. Okay? Paki-type naman po diyan, mau-overcome mo 'yan. Okay? Kasi 'yun talaga ang unang-una na puwedeng mangyari sa'yo, kailangan mo lang i-overcome. Okay? So, ito yung mga step para matuto ka paano mag-present. Unlimited yung pag-attend ng training. Okay? Paki-type naman po diyan, training. Yan. Kasi yung training, andiyan lagi yung tinuturo lahat kung paan, like example, meron tayong IM business presentation every day, no? Tinuturo diyan kung paano may binabagsak yan ng mga presentation. Pwedeng aralin mo yung mga speaker. Okay? So, ito yung mga schedule na pwede nyong i-list. Okay? Kailangan alam niyo yung official schedule ng IM Worldwide. Okay, ang IM Worldwide main office po, Monday, Friday, Saturday, meron po yan 5 PM IBP or IM Business Presentation. Sa mga nasa malayo po, live sa Facebook. Okay, sa IM Worldwide Corporation, naka-live po siya. Okay, ang MVP naman, mayroon siyang IM Business Presentation Tuesday to Saturday. So ibig sabihin Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 8 o'clock ng umaga, meron po yung presentation. Tapos kapag Sunday naman, meron din 3 PM presentation. So diyan pa lang i-plug in mo nang i-plug in yung sarili mo. Okay, kahit wala kang invite, ang i-invitein mo yung sarili mo. Okay? Kasi kapag nakikinig ka sa speaker, nananawa ka, darating sa point para kang nakikinig ng music. 'Di ba yung music, unang-una hindi mo alam yung kanta. Pangalawa, kapag paulit-ulit mo siyang pinapakinggan, nababanggit mo na bawat words. Na darating sa point kahit wala na yung music, eh kinakanta mo na siya. Ibig sabihin ganun lang yung pagpre-present. Tama ba? Para ka lang nakikinig ng music. So, ibig sabihin kailangan mo lang umattend ng training. Tapos sa All Stars IBP naman or IM Business Presentation, Friday is 6 PM. Okay? So kapag naka-take down notes na itong mga schedule mo 'to, ibig sabihin, darating po sa point pwede mong dalhin yung ano mo diyan, yung guest. Okay? Sa mga free orientation natin. Ang training naman natin sa IM Worldwide, okay, main office, ibig sabihin ikaw na yung tinuturuan dito, okay? Monday to Saturday, 7 PM. Okay? Kung malayo ka po, naka-live din po sa Facebook page ng IM Worldwide. And sa MVP po, Monday, 8 AM, mayroon din pong training. Ang nagbabagsak po diyan, yung mga top mentors natin. Yung mga diamond mentors natin na sobrang lalaki na po ng kanilang income, na nahasa na sa pagpre-present, sobrang galing na-experience na lahat. So ibig sabihin, ang galing na niyan mag-present. Makaka-copy mo na siya agad. Okay? Ang All Stars naman is Monday to Thursday. 6 PM, meron pong training. Okay? Yan yung All Stars Academy. Tapos naka-Facebook groups naman na live. Okay? So always be present. Okay lang po ba? Pa-type naman po dyan. Always be present. Yan. Sino mga nagta-type natin? Check natin. Ayan. Ayan si Mentor Marge. Ayan. So guys, always be present sa ating mga training. Kapag nasa training ka na, ayan, or kahit sino yung nagtutok ng IBP or mga business presentation natin, napaka-importante na mag-observe. Okay? Listen from different speakers, magaling man or hindi, may matututunan ka.
Parang ganito, okay? Parang kumakain ka lang ng bangus. Okay? Ibig sabihin, kapag kumakain ka ng bangus, kukunin mo yung laman. Itatabi mo yung tinik, itatapon mo yung tinik. Okay? Ganon din sa mga speakers. May mga magaganda silang binibitawan na words doon para kumbaga madaling makapagpa-join. Okay? Doon yung clients, ibig sabihin yun ang kunin mo. Okay? So different speakers, may mga makukuha at may matutunan ka doon, i-combine mo siya hanggang makabuo ka ng sarili mong strategy kung paano magpre-present. Okay? Different speakers, iba't ibang makukuha mong mga knowledge dyan. So, ang maganda pa niyan, lagi kang nasa office. Okay? Kasi advantage sa mga malalapit po sa office, kasi kahit walang presentation, andun lang sila patabi-tabi doon sa mga andun na mga mentors. 'Di ba may mga table doon? May mga nagpre-present doon. Yung may mga client na dinala. Okay? Andun observe ka lang, andun ka lang sa tabi, nakikinig ka, kahit nagse-cellphone ka, pero yung dinig mo nasa kabila or something na pwede kang tumayo doon, tignan mo siya kung paano mag-present. Okay? And, ganun pala yun. 'Di ba? Ganun pala, kaya pala niya binabagsak ng ganito. Example, nag-present doon si Mentor Kinix, Mentor Shane. Ayan. Kaya kung may mga client po na pumupunta sa office, tapos may nagpre-present doon na mentors, eh makapakinig ka doon. Okay, mag-observe ka. Okay? Andyan sila Mentor TJ din, 'di ba? Mentor TJ, napakagaling din na speaker, isa sa mga nasa BODs natin. Okay? Ang galing niya po na mag-present pagdating sa negosyo natin. So, kapag nakikinig ako doon kung paano niya i-deliver yung mga brand ambassador, pati yung mga product, 'di ba? And even si siyempre hindi na natin ilalayo, Mentor Precious Grace Capili. Okay, master of the marketing plan. Ang galing po mag-present. Kaya ang dami niya pong mga Facebook live or something na mga video na recorded sa YouTube channel niya na pwede niyong makuha or ma-observe kung paano niya ibagsak yung presentation. Okay? Ibig sabihin, may matutunan at matutunan ka doon. And number 3, ready mo yung tools. Ayan. So, ibig sabihin, kapag may mga presentation na upcoming, may mga client ka, kung hindi ka marunong mag-present sa sulat, pwedeng gamitin yung Clearbook. Okay? May mga price pa to. Kasi binebenta to. Ayan. And siyempre, meron naman tayong free sa IAM Worldwide. Yun yung kasama doon sa package mo, yung brochure. Okay, kailangan hindi lang dapat palamuti yun. Okay, na tinambak mo na doon, display na siya. Okay, parang sinabi mong remembrance mo na sa IAM Worldwide yun nung nag-join ka. Hindi po gano'n. Kaya po mayroon siyang brochure for you to read tapos aralin mo siya. Okay? Tapos tarpaulin pwede din 'to, no? Kasi lagay mo lang doon sa kung saan banda sa bahay mo, kung province 'yan, eh pwede nang nagpre-present na agad 'yan ng mga product at yung mga negosyo mo. Na darating sa point matatanong nila, "Ano 'yan?" 'Di ba? And good news yung flyers. Ako, very important 'to na may flyers ako palagi. Okay? Kasi yung flyers mentors, ito yung hindi ako marunong magbenta ng ibang product, yung mga kape, mga ganyan. Kasi 'di ba ang binebenta ko mostly yung pinaka-flagship products natin, yung barley. Pero since nagde-deliver ako sa mga iba't ibang mga clients ko na bumibili ng tag 1 box, 3 box na barley, sinasamahan ko ng flyers. Ngayon, nakikita nila doon sa flyers, mayroon palang doon, ibang product, may kape pala, 'di ba? May mga pampasexy pala, 'di ba? Natatanong nila sa akin hanggang nagiging suki ko na din sa ibang products. Ayan, mga Immunergy, Amazing White, nagre-reorder din. Okay? And ito din, calling card. Yan. So very important kapag busy person ka, marami kang talks palagi, eh hindi mo maasikasong presentan yung client mo agad. So bigyan mo siya ng calling card para pwede ka niyang i-contact anytime kapag free ka ulit. So pwede kayong makapag-meeting. At least meron siyang contact sa'yo. Ayan. And ito din, no, ready din natin yung mga tools natin. Since laging online din minsan yung negosyo mo. Like example, ikaw nasa province ka, ikaw nasa ibang bansa, kailangan din ma-internet palagi. Okay? Para connected ka palagi sa mga trainings or gatherings or anything na pwede mong matutunan na makapag-plug in ka sa mga trainings natin. So may internet. Ayan. Kasi more on ngayon, Facebook Live, di ba? Zoom, di ba? Ganun. Tapos syempre magandang gadgets. Yan, laptop. So invest din po. So kung hindi mo pa kaya ng laptop,
Puwedeng pakitain mo ng pakitain yung account mo hanggang makabili ka ng tools mo na 'to. Tapos yan, ring light para maganda yung background, okey, hindi siya blurred. Yan, para at least kahit sa picture, eh, talagang ang lupit, 'di ba? Tapos sa mga video, sa mga training. Tapos, ito pinakamaganda mentors, since ang negosyo kasi natin is negosyo natin 'to, okey? So, ikaw yung boss, 'yan. So, maganda makapag-set up ka ng sarili mong office kahit sa bahay lang, okey? Design ka dun na bili ka ng yung mga mura lang na mga table, chairs, gano'n. Para dun yung 'pag umupo ka dun, eh, meeting ano mo na, meeting area mo na, okey? Business area mo na. Ayan. So maganda set up ka ng ganyan, okey? Kasi kapag tulad ng ito 'no, may mga ipapakausap sa'yo na mga client, OFW 'yan 'no, iba't ibang lugar 'yan, eh, hindi mo agad mapuntahan sa gano'ng bagay. So, at least nagkikita kayo ng clients mo na maganda yung location, okey? Maganda yung pagkaka-setup mo. Tapos ito 'no, free na Dropbox, Telegram, ayan. So, dito mga mentors, ayan, dito muna tayo. Practice first. So, kapag nagpre-present ka na po, kailangan mong maging familiarize dun sa pagkakasunod-sunod ng slide. Ayan, kung ito is nasa laptop mo or nasa phone mo, okey? At least alam mo na siya. Gano'n din sa flip chart, 'di ba mayroon tayong brochure na kasama sa package, kailangan alam na alam mo yung pagkakasunod do'n, okey? So, kapag hindi mo ito sa laptop, kapag hindi mo naman, ma-familiarize, edit mo, i-hide mo, or something yung kailangan alam na alam mo yung presentation, okey? Do'n sa pagkakasunod-sunod para pagka-slide, eh, nababanggit mo na siya agad-agad, okey? Para confident ang nakikita sa'yo ng client, okey? Still learning po ba? Ito, so napakaimportante din na meron kang script, ayan. Ang ginagawa ko before nung nagsisimula ako aralin yung, presentation, meron akong siyempre unang-una nakinig ako sa mga iba't ibang speaker, tapos lahat ng mga nakukuha ko, 'di ba ibig sabihin yung kanina yung ino-observe ko sa mga iba't ibang speaker, isinusulat ko siya, okey? Ginagawan ko siya ng script, hanggang makabuo ako ng sarili kong presentation. Ito pa malupit, sino po dito mahilig mag-save ng mga files, ng mga script sa sariling messenger, okey? Yung pag-click mo, Jmart na 'to, i-click-click mo na gano'n, andun yung mga iba't ibang mga files, para madali ko siyang mabalikan, 'di ba? Okey? So, kailangan meron kang sariling script, kung paano mo siya simulan, ano yung sunod mo. Ang pagpre-present ko is, unang-una, open mind muna. So, hindi ko muna inilalatag sa client yung business presentation. So, kailangan ko munang ma-open yung mind niya sa ganitong business, lalong-lalo na kapag na-invite siya na wala siyang interest sa business, sa product, or anything. Alam mo yon, yung na on the spot talk, 'di ba? O-open mind muna. Tapos next, okay, 'pag nalaman ko yung reason why or bakit kailangan niyang pakinggan, okay, dahil kailangan niya, dun ko na ipapasok yung message na puwedeng makatulong sa kanya. And next, okay, close deal na. Sa close deal naman, gagamitin mo ulit yung reason why, okey? Yung reason why niya kung bakit, nung una, eh, kailangan niyang makita, ibabalik mo sa kanya yon. Bakit? Kasi kaya mo siya prinesentan para makatulong sa kanya, okey? So, ibig sabihin, siya ang magde-decide sa sarili niya kung gusto niyang tulungan yung sarili niya. Gano'n yung parang nagiging consultant ang tawag do'n, okey? So, yun ang script ko once na ako nagpre-present, okey? So, kung ano man ang script na puwede mo din magawa or magaya, hanggang makabuo ka ng sarili mong strategy, mas maganda po 'yun, okey? Tapos, since meron tayong tinatawag na self-assessment, okey? Puwede ka mens na habang nagpre-present ka, inaaral mo yung negosyo natin, nire-record mo yung sarili mo, okey? Ni-record ka tapos presentation, tapos panoorin mo kung tama ba yung pinagsasabi mo dun, okey? Kasi baka mamaya na mali, 'di ba? So, next ulit, so nagkakaroon ka ng self-assessment. Minsan din is puwede kang tumingin sa mirror kung paano yung impact mo sa ayan, sorry. Puwede kang diyan sa mirror, practice ka, kasi yun ang ginagawa namin dati. Kasi yun kasi ang turo ng ano, eh, ng mga speaker.
ito, may natutunan ka ngayon sa training, paano mag-present. Okay? Sabi niya, kailangan tulog lahat yung nasa bahay mo, tapos punta ka sa may salamin. Habang prine-presentan mo yung salamin, siyempre hindi naman aangal yun kasi ikaw yun. Pag umangal yun, nakakatakot yun. Okay? So, kailangan takot ka, no, kasi baka sumagot siya na, hindi, mali yan. Di ba? So, kailangan ka na, tignan mo yung posture mo. Paano yung voice mo, paano yung posture mo, kung paano mo siya ibagsak as a professional na presenter, di ba? Tignan mo palagi doon. And very important din, pwede ka din magpa-assessment sa mentor mo. Okay, mens, pwede ba kitang pagpraktisan? Alam mo ba, ito yung training ko before sa mentor ko na, okay, Jay, ito yung presentation, okay, aralin mo to, yung 13 ways, inilatag niya lahat yon, yung 13 ways. Aralin mo siya, panoorin mo yung mga video, and kung paano ka mag-present, aralin mo ng at least 2 weeks. Ayan. Tapos, ako naman yung presentan mo. Ayan, nung pre-presentan ko siya, alam ko kasi nakakatakot kasi mag-present kasi alam niya yung ipre-present ko eh. So ibig sabihin pag nagkamali lang ako doon, nakakatakot, yeah? Pero guys, kailangan labanan mo siya. Tapos next naman, punta ka sa kapatid mo, yung hindi member. Okay? Yun ang presentan mo. Nako, rinding-rindi lahat ng kapatid ko before nung simula ako mag-network. Talagang binging-bingi. Kasi every time, presentan ko ng presentan. Tapos, hanggang talagang 1 oras, 3 oras na kaming nag-uusap. Andun pa lang ako kung sa 13 ways natin, nasa ano pa lang ako, wholesale package commission pa lang. Nag-1 oras na yung presentation ko sa kanya. Okay, ganon. Nagiging madaldal. So, dito mens, kailangan meron kang self-assessment palagi. Okay? Kapatid mo, sarili mo, kapatid mo, family mo, and very important, mentors mo. Ayan. Tapos, punta ka na sa client. Okay? Sa client, akala mo master mo na kasi ilang beses ka na nag-present. Pagdating mo sa client, ayun, nabulol-bulol na, nablangko na, nawala na sa mind. Okay? Tapos next ulitin mo ulit ng ulitin hanggang ma-master mo siya. Okay? And ito naman, sabi nga dito, practice makes permanent. Hindi mo kailangan maging perfect sa pagpre-present. Kailangan mo lang araw-arawin hanggang matutunan mo na yung flow. Okay? You don't have to be great to start, but you have to start to be great, di ba? So kailangan labanan mo na mentors. Kaya ngayon, kailangan excited ka nang mag-present. Okay? Kaya kailangan i-contact mo na yung mentors mo, mens. Ano nga, pagpraktisan nga kita sa presentation kung maku-close deal ba kita ng Jade. Yeah. Yeah. So ito, number 5, set ka na ng schedule. Okay? So, ito yung pwede mong i-schedule sa mga clients mo. Kailangan unang-una kapag nagsiset ka ng schedule sa mga clients mo na itutok mo, pre-presentan, kailangan alam mo yung audience background. Kung ano yung background nung kakausapin mo. Okay? Kung saan kayo location na magkikita. Okay? Tapos, ano yung job or business experience siya? Ano yung time zone din kung kailan kayo magmi-meeting? Kailangan naka-ready na lahat yon para ibig sabihin, kapag andun ka, like example, nakapag-set ka ng schedule, nagiging mauna ka dun sa meeting. Kasi kapag andun ka nauna sa meeting, nakakapag-prepare ka. Like example, galing ka ng malayo, papunta ka dun sa meeting, kapag 30 minutes before the schedule, nakapunta ka doon, makakapag-prepare ka pa. Makakapunta ka sa CR, ayusin yung sarili, gawin mong fresh yung haggard na mukha kung, 'di ba, kung hindi pa wala pang car or something na ibig sabihin marami kang schedule na pinuntahan, makakapag-prepare ka pa before the schedule para presentable kapag nakita ka ni client. Kasi sabi nga nila, first impression last. Kung paano kanya nakita in the first place, yun na ang kwento niya. Okay? Kaya 'di ba mga testimony natin or mga testimony ng mga mentors natin, kung paano sila na-invite nung una, yun na yung kwento. Kaya kailangan nung nauna kang nakita ng audience ng clients mo, ayan yung nakita ko kasi before, talagang ang ganda niyan, ang pogi niyan, di ba? Talagang kaya nga ako napapiin agad ng gold eh, di ba? Ganon. So, ito yung maganda. And proper preparation prevents poor performance.
falling to prepare is preparing to fail. Yan. Kung may script ka na doon na, for example, nauna ka ng 30 minutes, yung script mo, nabasa mo pa siya. Okay? Kung andun na yung clients mo, tapos nauna yung clients mo na nandun, hindi ka na makakapag-prepare. 'Di ba? Hindi mo na din mababasa yung anong script ang pwede mong gamitin. Okay? And number 6, give them a warm welcome. Yan. So kapag andyan na yung clients mo, okay, kailangan nakangiti palagi. Para yung ngiti kasi, madali kayong magka-connect. Ibig sabihin, magkagaanan ng loob. Okay? So ang building rapport, kung ibabase ko siya sa madaling salita, magkagaanan kayo ng loob ng clients mo. Kailangan magaan yung loob niya na sa'yo in the first place. So, smile. Tapos, be genuine. Kailangan tunay yung papakita mong smile. Paano kayong ngumiti, mentors? Pwede bang makita? Okay? Yan yung mga ganyang ngiti. So, kailangan ganyan yung ngiti mo pag andyan yung clients. Tapos, kailangan tunay. Don't mind being perfect. So, wala naman talagang perfect. Okay? Kailangan maging tunay ka lang sa sarili mo. Okay? Be genuine. Tapos build rapport, find a common ground. Ayan. So, sa pagbi-build ng rapport, kilalanin mo muna siya. Tapos, example, i-appreciate mo din yung time and effort niya nung pumunta sa presentation mo. I thank you so much pumunta ka dito sa presentation and I really appreciate your effort. Tapos andito ka, yan. So pahinga ka muna, 'di ba? Minsan ito may tubig, 'di ba? Ganun. So at least kumbaga i-warm welcome mo siya. Tapos build a common ground. Yan, kwentuhan muna kayo, saan pa siya nanggaling, 'di ba? Hindi agad presentation. Okay? Baka pagod na pagod yung tao, wala pa sa mind. So, kumbaga, pagpahingain mo muna siya. Ayan. Tapos, build connection. Yan. So, kailangan makakonect ka agad dun sa client. So, yung tinatawag nating form, kailangan gamitin mo yon. Okay, meron tayong tinatawag na form, di ba? Family, occupation, recreation, message. So, alamin mo muna kung kumusta yung mga family or trabaho or etc. Makapag-build ka ng connection. Number 5, appreciate their time. Yan yung sinasabi ko kanina. Okay? And habang andun na no, yung client mo na kumbaga na warm welcome mo na siya, i-open mo na yung mind niya doon sa pwedeng magiging topic nyo, yung sa business. Ayan. So unang-una na pinang-open mind natin sa negosyo natin, yung ESBI. Kapag employee or student, para ma-realize niya bakit siya magnenegosyo. Okay? Kailangan ma-open yung mind niya doon. Now, ang hirap kunin yung pangarap pagdating sa employee or self-employed, na mas mabilis kunin yung pangarap into business and investor. So, yan, meron naman tayong training. And paki-unmute lang natin. Ayun. Still learning po ba mga mentors? So kapag business-minded naman, yung kausap niyo mga mentors, ano yung advantage ng negosyo natin na I am worldwide into modern business or something na traditional business? Okay, unang-una, kailangan alam mo na yung difference niya para mahuhook mo siya, yung kausap mo na negosyante, na ay, mas maganda atang negosyo yan, yung I am worldwide. Kasi hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Tapos, isang beses ka lang maglalabas ng puhunan, not unless dun sa traditional business, tuloy-tuloy yung OPEX or operational expenses. Tapos, ang negosyo na traditional is mayroon siyang boundary na kung saan place lang or lugar ang negosyo mo, parang nagpatayo ka ng restaurant, sa ibang lugar may ibang restaurant din. Or something doon sa isang lugar, magkakatabi kayong restaurant. So, ibig sabihin, nagko-competent kayo doon sa market na doon lang. Na unless I am worldwide, local and international, even abroad, no? Kayang mag-expand yung negosyo mo ng gano'n. So, tignan mo na agad yung mga advantages. Tapos, ang pinakamaganda pa niyan, yung mga negosyante kasi, ang tanong lang niyan, magkano yung puhunan ko? Ano yung babalik doon sa puhunan ko? At paano ako kikita ng mabilis dito sa ipupuhunan ko?
fast ROI. So alam mo na dapat yung give me 5 just for you na pwedeng bumalik agad yung capital niya in a short period of time. Yan. So ito mes, aaralin nyo lang yung pang business. Tapos dito naman, kung pang lahat, yung young adult and old. So no more time kapag bata ka, um, marami kang time pero walang pera. Ayan. Pero more energy. Ang pera kasi hindi ka pa kumikita diyan. Kapag adult naman, yung time mo, okay, sobrang busy mo sa work, kaya wala kang time. Ayan. Tapos yung money, pwedeng meron or something na kulang din minsan. Okay. Meron kapag okay yung kinikita mo. Okay, so yung sobrang sipag mo talagang kumikita ka ng malaki pero wala ka talagang time sa ibang bagay kasi nga tutok ka dun sa trabaho mo tapos yung energy mo, less energy. Kapag tumanda na, mas marami ng time tapos yung pera, 'di ba? Meron ng kita kasi may naipon or something mayroong kinukuha monthly or kumbaga may nare-receive as pension ata 'yun, gano'n. So tapos yung energy naman is medyo siyempre matanda na hindi mare-realize diyan na wala na din time. Bakit? Kasi matanda na. So dun mare-realize niya na, "Ay, bakit kailangan kong magnegosyo? Ba't kailangan kong mag-IM Worldwide?" So ito yung 5 minutes 'no, madali lang naman na i-explain yung ESBI, tapos yung modern business madali mo na lang naman i-explain 'yan. At least 5 minutes na open na yung mind niya na makinig dun sa negosyo mo, sa IM Worldwide, okey? Kasi nakita niya na yung difference. Ayan. So unang-unang ang presentation mo since na-open mo na yung mind niya, makikinig na siya sa'yo, okey? Ang unang ibabagsak diyan yung company background. Kung ano nga ba yung papasukin niya na kumpanya. Okay, so kailangan alam mo na bawat detailed ng president natin, vice president natin, and kailangan maganda yung pagka-deliver mo din dun sa IM ambassador natin. Dito parang ganito, sa IM ambassador 'pag binibida yan, may narinig ako, may na-observe ako. Ang binagsak niya diyan, alam mo ba na kahit hindi ka magaling magbenta, kahit wala kang alam sa negosyong 'to, hindi ka marunong magbenta, mahiyain ka, okey lang yan. Okey, bakit? Kasi yung product na ibebenta mo kilala na since ine-endorse ito ng mga taong credible or kilala sa industriya. Like example, si Piolo Pascual, 'di ba? Si Miss Heart Evangelista, 'di ba? At iba't ibang mga ambassador natin. Even ngayon si, Park Seo-joon, kilalang-kilala na, hinahawakan na yung product na ibebenta mo. Ang tanong na lang magkano 'yan? So kahit mahiyain ka pala, kahit magaling ka pala, ay kahit hindi ka pala magaling, eh, nakakapagbenta ka na. Dun pa lang mae-excite na agad yung client mo. So yung mga ganong ano, mga ganong presentation, kailangan makuha mo yung paano ibagsak ng malupit yung company background. Ayan. Ito pa maganda, mga billboard, ayan, ibibida mo na lahat, okey? And after that, welcome to IM Worldwide, health, opportunity, prosperity for everyone, home of hope. Yan. So next from company, products na. Sa products, since sabi ko nga kilala na yung mga products natin, eh pinakatatagalan mo dito sa mga ganitong bagay sa product, yung testimony. Okay? Kasi since tayo nagne-network tayo, hindi naman natin profession yung by detail yung product, okay? 'Di ba? Yung mga ingredients minsan hindi natin alam 'yon. Okay, pero kailangan inaaral din natin, trine-train din natin yung sarili natin para kapag may mga alam mo yun mga yung naging client mo, nurse, doctor, 'di ba? Eh, talagang 'pag tinanong sa'yo ng madugo-dugo yung mga products, ibig sabihin, mga detailed, malalim na usapin. Ano yung ingredients niyan, ano yung et cetera, gano'n. May mga gano'ng client. So, pinakamaganda niyan, testimony talaga nagbe-base, okey? Testimony, kahit saan tignan, testimony kung paano makakagaling yung product mo. Kaya naka-ready na dapat yung mga iba't ibang mga testimony sa iba't ibang mga sakit. Okay, na natulungan ng barley natin, ng mga iba't ibang mga products natin, okay. Kailangan meron ka ng sariling album sa phone mo na naka-save puro ano 'yan, mga testimonials, okay. Yung iba naman, mamaya
Isang negosyo naman yon. So ito, mga mentors, yung testimony, ang daming-dami ngayon. Masave mo yung mga video, mga picture na iba't ibang mga experience nila nung gumamit sila ng barley, paano nakagaling sa kanila. Okay? Ang tinatanong ko din naman dito sa product, sino yung gagamit ng product at ano yung health problem. Tapos pag nagbitaw siya, like example, diabetic, nakita nyo na po ba yung mga testimony? Pag hindi pa, doon mo ipapakita yung mga testimony. Pero kung tuloy-tuloy yung presentation mo, pakita mo na lahat. Okay, wag mo nang tanongin na gano'n. Ayan. So, testimony sells always. And next, pagdating sa product, diretso na tayo sa opportunity. Ayan. Sa opportunity natin, very important na kilala mo yung mga mentors natin, yung mga nagkaresulta sa negosyo natin. Lahat po ng mga mentors, hindi lang po mga top mentors natin, pero lahat pwede mong ibida. Kasi dito pa lang, makikita niya na agad na worth it yung ipupuhunan niya kasi ang dami pong kumikita. Like example, back of their mind kasi ng mga client. Kaya minsan tinatanong nila, maka-experience kayo na tatanungin po ng client kung kumikita ka na ba diyan. Ayan. Minsan kapag tinanong ka ng client na gano'n, hindi niya directly tanong sa'yo 'yon. Okay? Ang tanong sa kanyang isipan, back of their mind, mayroon na bang kumikita diyan? 'Yun talaga yung pinakatanong niya. So hindi mo kailangan sagutin or i-hype na kapag bago ka, "Oh, kumikita na ako ng ano, ng 10,000 per week." Hindi mo kailangan i-hype. Hindi mo din kailangan magsinungaling. Okay, kailangan mo lang masagot ng tama yung tanong niya. Okay? Kung tinanong niya na, "Kumikita ka na ba diyan?" Ay, sa ngayon is, bago pa lang ako pero ito yung mga tao na tumutulong sa akin na kumikita sa ganitong business. Andito si Mentor Precious Chris Capili, siya yung nagtuturo sa akin sa ganitong business. Dati po siyang graphic artist tapos ngayon po almost 60 million na yung kanyang kinita. Mapapa-wow siya ng gano'n. Grabe naman 'yun, 'di ba? So, kailangan gano'n mo siya i-deliver yung opportunity natin. Very important na wag na tayong magha-hype sa mga resulta sa kitaan natin kasi hindi na kailangan natin mag-hype. Resulta na yung nagsasalita. Okay? Mga top mentors natin kumikita na ng milyon, hindi na natin i-hype na, kikita ka ng milyon, meron ng kumikita. Okay? Puwedeng ibida na natin sila. Ayan. Si Mentor Precious Grace Capili, I think ang lumabas na income niya nito lang is 8.1 million, 3 months. And very ano, kung i-di-divide mo siya nasa 2.7, okay, million per month. Ibig sabihin hindi na natin kailangan pang i-hype yung sarili natin or anything na iba, andiyan na yung totoong resulta, okay? And dito naman 'no, former nurse by profession, ngayon po kumikita. Ito si Mentor Erica, Mentor Ikay, every month nagwo 1 million. Ibig sabihin nung last month nasa 20 million lang siya, last month nasa 19 million siya, na every month nagwo 1M na siya. Okay? Totoong resulta na 'yon. Totoong pumapasok na sa dashboard 'yon. So hindi na natin kailangan pang mang-hype, 'di ba? So iwasan natin 'yon lalo nasa IM Worldwide tayo. Okay? Talagang grabe na yung resulta ng IM Worldwide. And Mentor Jonathan and Mentor Mirasol Capili, yung kanilang resulta, okay? Just imaginein na lang natin na yung puhunan natin pinakamataas do'n 198,800 yung Jade, pero ito na yung bumalik sa kanila. So, hindi na natin tignan yung gano'ng kalaki na mga bumalik sa kanila, pero ang titignan natin yung short period of time na nakuha nila yung mga bagay na 'to. Ang tignan natin yung 6 years na, 6 years pa lang ang company natin, 'di ba? Okay. May kumita na ng 60 million. Okay. And yung top 1 nga natin nasa mag-100 million na siya, eh. In 6 years 'yun. Okay, kung titignan natin kung sa labas, kaya naman talagang kitain 'yan. May nagkaka-sports car, may mga nagkakabahay, may mga bumibili ng luxury na mga ganyan, mga gadgets. Sa labas puwede naman mangyari, pero taon ang aantayin. May mga 20 years, 30 years, 50 years or nawala na, hindi pa nakuha. So kung titingnan natin sa IM Worldwide opportunity, nangyayari siya na in a short period of time, kaya mong kumita agad ng malaki. Kaya kaya agad kumbaga mabago yung buhay. So yun ang puwede natin ipa-realize din sa mga client natin.
Okay? Yung time. Okay? Hindi lang yung resulta, kundi yung time din. Very important din yon. Ayan, si Mentor Princess Patsy, former nurse and full-time mom. 18 million circle na siya ngayon. Okay? Ito po, high school graduate, si Mentor Christine Dane Perez, no? Millionaire circle na din po. And Mentor Shane, Mentor Clinics, dating dentist by profession, professional car racer, and ngayon po, 6 million circle na po sila. Ayan. So, kung titingnan po natin mga mentors, yung invite, um, yung kapag may mga client tayo, pwede natin ma-invite yung mga mentors natin at mga crossline natin na pwedeng mag-share. Okay? At mag-close. Okay? Ibig sabihin, pwedeng mag-share or closing dun sa mga presentation natin. Kaya po kung titingnan nyo po lagi sa NBP, IBP or sa I Am Worldwide IBP, mayroon doon may magpre-present ay may mag-share, may mga closing. So ganun din, kahit doon sa iisa lang yung client mo, may mahatak kang mentor or cross-line na pwede siyang mag-share. Kasi mas mabilis yung impact ng pag-close ng deal. Okay? Ayan. And makuha mo din yung match. Parang kanina, 'di ba, may mga binabanggit tayo ng mga mentors na iba't ibang background. So kapag may client kang negosyante, maganda mahatak mo yung nag-join din sa I Am Worldwide na negosyante din. Kasi magkaka-relate sila parehas. Pag naka-relate sila parehas, ay sabi ng client mo, bakit kaya sa isip niya lang, bakit kaya niya ginagawa yung I Am Worldwide business? Siguro may something. Okay, gano'n. So kapag nagsalita na yung yung kaparehas niyang negosyante na member ng I'm Worldwide, pina-analyze kung bakit siya nag-join or ano yung ginawa niya, magkaka-relate sila. O, mas madali mo siyang mapapain. Like example, doktor, yan. Ang nakipag-usap din, parang mga doktor din na member ng I'm Worldwide. So kapag sinira niya, magkaka-relate sila parehas. O kung student naman, may member tayo ng mga student na kumikita ng malaki dito sa negosyong to, mag-share siya doon sa estudyante, may inspire, mamomotivate. Kaya siya magjo-join. Okay, so hindi lang ikaw yung makakapag-close deal ng presentation, pwede din yung cross-line or mentor mo. Okay? So, ayon, from company, products, opportunity, tapos closing. And ito yung prosperity, yung mga package and plan natin, maganda makabisado mo bawat detail na to, mapakita mo kung paano niya din open yung account kung sakaling magpapa-member siya, and yung balik puhunan natin, program, yung prosperity. Just imagine, Mentor J. Mark, no? Ilang beses nag-just for you ng Jade. 6 times, 1.8 million agad yung kinita or binalik ng company na puhunan niya. Kasi magkano yung Jade? Nasa almost 200,000. Kumita almost 1.8 million sa ganitong business. Dahil lang doon sa just for you ng Jade tsaka Gold, di ba? Ang ganda, di ba? So, and syempre after ma-closing, pwede mo siyang lagyan ng realization. Okay, kung nakukuha niyo yung flow, doon na kayo sa realization, yung mga quotes, verses, mga DPSY. Example, dito sa unang-una dito, yung bitter truth, sabi nga ni Uhuru Kenyatta na from sabi niya dito, quotes to magandang ibagsak mo to sa client mo din. If you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. In fact, if you die on the job, your boss will replace you before you yung malibing. Okay? If your family live in the company house, they will kick them out before they can say anything. So, when you close from work, don't go and watch television. Okay, go home and think a business idea. Ayan. So, kung na-realize natin yun, marirealize na yun na, o nga no, kahit ang profession ko na ngayon is, ako na yung pinakamagaling na doktor. Pero pag nawala ako, yung kinikita ko kumbaga kumikita ng 300,000 to kalahating milyon na siya yung pinakamagaling na doktor, after mawala siya, hindi niya agad maipapamana yung ganong sahod, yung ganong kalahating milyon. So, ang mangyayari, okay, hindi niya maipapamana.
Okay, tapos tanggalin lang siya dun sa trabaho niya o na almost years siyang nagtatrabaho ng gano'n. So kapag business, nawala, eh, puwedeng manahin yung kinikita. Like example sa I Am Worldwide, meron po dito na siyempre hindi maiwasan yung gano'ng, pagkakataon na wala. Kumbaga kinuha agad ni Lord, 'di ba? Ang good news dun, pero kumikita na siya na I think 80,000 to 100,000 per month dahil nga nakapag-build siya ng organization malaki, eh, kinikita na ng, family niya. Ibig sabihin kahit hindi i-workout yung account niya, kumikita, nagse-sales mas. Kinukuha agad ng family. Ibig sabihin naipamana niya. Ang I Am Worldwide po, naipapamana po ang account. Okay? Yun ang pinakamaganda sa negosyo natin, naipapamana siya. Okay? Puwede pong yung beneficiary mo dun, siya yung, mag-handle nung account na yun. Kahit hindi niya alam yung business, eh, puwede siyang magtseke-tseke. Oh. Sabi nga dito 'no, if you've never tried, how will you ever know if there's any chance? Yeah, yung gano'n, yung ayaw subukan, ayaw mag-take ng risk, may mga gano'ng quotes, puwede mo siyang gamitin, okey? And important reminders, always be excited. Ang mindset mo dapat tutulungan mo siya, hindi mo siya pagkakaperahan, okey? Kailangan excited ka 'pag andiyan na yung presentation. Alam niyo po ba na na darating sa point na kapag excited ka na nagpe-represent, darating sa point 'no, marami akong na gano'n, eh, na client. Dahil sa sobrang excited ako mag-present, pag-uwi niya may dala-dalang package. Pagdating niya dun sa bahay niya, tinanong niya ngayon, "Ano yung dala-dala kong package?" Sa sobrang na-excite na hawaan mo siya, yung enthusiasm mo, yung exciting mo, naihawa mo sa kanya, eh, talagang mapapabili ng package. Sobrang excited. Ang magagaling diyan talaga yung magaling kang mag-ABC role. Yung marunong kang mag-tee up dun sa lahat ng nakikita mo. Yung example, kasama mo siya sa office, alam mo ba yung kumikita na yun, ganito. Eh, kilala mo yung mga mentors, "Hi up," mga gano'n, 'di ba? "Ito alam mo ba yung sports car," mga gano'n. Yung excited kang gawin yung business, dun pa lang na-e-excite na yung client mo na darating sa point, "Oh, dito na tayo sa counter." Hindi mo pa prinepresentan, bili ka na ng package. Okey, pagdating may dala-dalang package, sa sobrang excited mo napa-pay in, kahit hindi mo pa darating sa point, eh, ang sasabihin niya, meron akong client na gano'n, kailangan excited siya, tapos napresentan ko ng gano'n, nung siyempre member na siya. Nung member na siya, dun pa lang niya naintindihan yung marketing plan, yung product, yung company, dun niya pa lang naintindihan, ganun pala, ganito pala. Kasi nung prinepresentan mo ako, wala talaga akong ano, naintindihan. Pero gusto kong subukan. Gusto kong ano, yung nangyayari sa'yo, yung ginagawa niyo, gusto kong subukan. So, may mga gano'n dahil sa excited, okey, kailangan andiyan lagi sa'yo 'yun. Pero kailangan ngayon, mas maganda detailed mo siyang i-pre-present. Yung talagang papa-analyze mo dun sa client mo yung negosyo, okey, na napakaganda ng negosyo natin, okey? Ayan. Anyway, sabi nga dito, "It's not what you say, but how you say it." Kailangan tunay 'no, kailangan sabi ko nga, ang tanong ko nga dati nung prinepresentan ako is, kaya ako prinepresentan nito is para tulungan kasi kung pagkakaperahan ako nito, eh, walang-wala naman ako, 'di ba? Ba't kumbaga magkano lang ang kikitain niya sa direct referral, 'di ba? Pero ang nakita ko sa kanya is tutulungan niya ako sa ganitong business. So, kung gano'n yung tindig natin as a mentor, talagang andiyan yung client 'no, talagang mapapa-pay in talaga. Okey, kailangan praktisin niyo yung posture, yung salita, 'yan. Kung paano niyo i-deliver bawat message sa presentation, very important 'yon. So, your tone can be, ayan, yung voice mo kailangan, tumutulong siya, okey? Hindi siya nakakasakit, okey? Yung salita kasi natin puwedeng makatulong, puwedeng mapanakit, 'yan. So, kailangan maganda yung salita natin. So, be sure to taste your words before you spit them out, okey? So, speak with honesty, think with sincerity, act with integrity. Okay? Kaya bawat yung salita mo, iwasan mo yung mga hype words, yung mga pangako na
hindi naman hindi mo naman kayang ibigay, no? Baka mamaya nag-present ka para lang mapa-join yung client, is pinangako mo yung langit at lupa, 'di ba? Iwasan natin 'yon. So hype, tapos mga pangako na hindi kumbaga sa negosyo kasi natin kailangan 50-50 eh. Ibig sabihin, meron akong itutulong sa'yo 50% tapos yung 50% kailangan effort at time mo yon ibibigay do'n para magsalubong, maging successful tayo sa ganitong business. Dapat mga gano'n, okey? So, ayun lang, I think napahaba yung presentation ko. Ayun mga mentors, tapos na lang din naman yung training natin and thank you so much sa lahat ng mga nag-stay. And we have 17 participants. Stop ko lang.